ko na ako si Joe Castro, nag-aaral sa Rio, Dorso, so nakatira sa Matasyan, Poblacion. So, ang tanong ko sa inyo po, so, ano ang pangalan nyo? Elfrido Silvo Sarisado. Tapos, kung sila ka mo kabuk na niya, iya. Ano yung mga... 16, 18. Ha? Simpson. Saan nandun? Trabaho niyo po, sawa na. Maintenance. Ito yung mga question ko. How does your personal faith or spiritually shape the decision you make in your daily life? Pamimitan mo na anak, bangsa mo siyang panginabuhi. Yan. Ano mo namin sa una? Ano mo sa una? Ang simple yan. Basta lang mabuti. Sobrang kamit. Ate po ate. Si ate po. Number 2, what role does spiritually play in how you manage challenge or difficult situation? Bayan sa pamilya. Kaya pag dumapo ng pamilya ko sa una, matarong na yun. Disiplinado mo yung anak ko. Nasaan? Ang talagang disiplina ko, mag-respeto, mag-manawat, hindi mag-pinito. Talagang disiplinado ko yun. Number 3, how do you ensure your spiritual well-being and how does it impact your relationship with the family? Na-relasyon ba yung pamilya? Ano na yung hindi yung relasyon ng pamilya? Respeto at ng mga hito, pamilya. Number 4, how does your family use digital technology to stay connected and support each other? Ngayon yung wala kang sitwasyon daw. Wala sitwasyon ng mga isip. Bayan sa mga isip ko yan daw panamit ko. Di ba about sa paggamit nila ng cellphone, technology? Bakit mo kasi isip ko? Kaya nga pa siya. Number 5, in what ways your family members experience themselves or share experience through digital platform? Napamangkaan na. Nambot pa siya ba yung digital? Digital platform about sa parang cellphone. Yan yung na doon. Away ka ko ang cellphone kaya wala dito yung gamitan. Ang cellphone. Insert mo. Insert lang yun ng kuhan yun. So I compare my life to Ate Rose. Mary based on your interview, I would say that we have really different lives. I admire her being a student mom, at the same time balancing life in many aspects. Comparing my life with her really hit me hard. We are woke up from this world with financial struggle. Pandili, a student from Davao Oriental State University of Dorso. As part of our project, I am conducting an interview about family background. I'll be asking you a few questions about how your personal belief and spirituality influence your daily life, as well as how your family use digital technology and the values that have helped shape who you are today. Your answer will be helpful for my project interview, and I truly appreciate your time and willingness to share your experience. So, ilan kayo magpamilya sa inyong bahay? Ngayon, 7 ang pamilya ko. Then, meron kami isang kaibigan na nakatira doon na lalaki. So, anong trabaho mo ngayon, sir? Anong trabaho mo ngayon? Ngayon, DO ako sa government.
At dito ako nagtatrabaho ground maintenance. At nag-repair din ako kahit anong electronic problem. So, paano naka-apekto ang iyong personal na pananampalataya o spiritualidad sa mga desisyon na ginagawa mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Malaki ang epekto kung may pananampalataya ng isang tao. Kasi doon, humuhubog o tawag yan, binibigyan ng isang sa panataya kasi mo magdidisiplina yung mga anak mo, bigay ng kanilang tamang ugali. Kailangan talaga ang ganun na pagdisiplina. Kung magdidisiplina ka sa mga anak mo, kailangan ikaw mauna na may spiritual tao na pananampalataya. So, anong papel ang ginagampanan ng spiritualidad sa pamamahala mo sa iyong sa mga hamon o mahirap na sitwasyon? Talaga sa buhay natin, minsan nagsasabi mo suko natin. Pero dahil mayroong tumutulong sa akin, hindi ko lang alam ko sino yun, pero alam ko na Diyos lang talaga ang pwedeng tumulong sa akin. Patago ko, kailangan mo lang talaga lumaban ng Diyos tayo. So, paano mo pinapalago ang iyong spiritual na kalusugan at paano ito nakaka-apekto sa iyong relasyon sa loob ng pamilya? Lagi ka lang magsisimba, then nalig sa Diyos at pagbabahagi sa mga anak mo para sa Diyos. Paano ginagamit ng iyong pamilya ang digital na teknolohiya upang manatiling konektado at magtulungan? Pamamagitan ng mga outing, and then natin forum, at saka nakakatulong na talaga yung mga digital, kahit nasa malayo pa, communicate mo sila, nagagawa ng paraan talaga teknolohiya ngayon. So dapat lang talaga ang isa-ayos natin dahil masyado na tayong maraming teknolohiya na dumarating pagbabago. Kailangan natin control dahil doon na tayo rin makikira kung hindi natin maayusin. Sa anong paraan ipinapahayag ng mga membro ng iyong pamilya ang kanilang sarili o ibinabahagi ang kanilang mga karanasan sa mga digital na platforma? Sa ngayon, wala naman din tayong mga organ at wala mga kandidato sa mga pare. Pero mayroon dito yung mga puting bahagi sa pamamagitan ng pupunta natin sa magulang natin, mayroon din tayo natuturuan, nababahagi din natin yung sa atin. Karanasan, yung pag-disiplina na yung una at ito na rin sa susunod sa mag-isip para sa ngayon sa iyo. Parents are to John Mado's difference because John Mado's parents are both get job in hospital. His father job is fixing a pipe, fixing a car, while his mother maintaining a cleanliness and hygiene in hospital. Those jobs John Mado's parents are help to them to sustain their daily needs in every day and also to his siblings. While my parents, my father is a farmer, also have got a minimal income in seasons in farming. While my mother is a housewife, also taking care
of us got a small business in Madre de Cacao. That business and my father job, or my father no job, I no job is sustains in our daily needs and in my 5 siblings. Our both similarities of Joe and Rado is we are both in normal status in Katiil. Also, our some similarities of Joe and Rado, we are both student in Durso Katiil campus. That's all. Humuhog na iyong personal na pananampalataya o spiritual leader ang mga desisyon na iyong ginagawa sa araw-araw. Nakakatulong ang aking pananampalataya sa araw-araw, kagaya ng pagdarasal kung saan binibigyan ng lakas ng loob at palaging positibo sa mga desisyon ko. Paano mo inalagaan iyong espiritualidad na kagalingan at paano ito nakakapigdo sa iyong mga ugnayan sa loob ng pamilya? Aking pananampalataya ay nakakatulong upang hubugin ang aking pamilya sa pagdarasal at pagsimba kada linggo. Paano ginagamit ng iyong pamilya ang teknolohiyang digital upang manatiling konektado at suportahan ang isa't isa? Nakakatulong ang teknolohiya sa pamamagitan ng cellphone ay malaya kong matatawagan or mabidyo call dahil sa teknolohiya lagi kaming konektado kahit malayo. Comparing myself to Denmark reveals many differences. Most notability that she is single and I have children. Her life is more comfortable than mine because I face many hardships she hasn't. That alone is a significant difference. However, in one aspect we are similar. We both eat 3 meals a day. Even though our lives are difficult, we remain happy with what we have, facing life's challenges and fighting everyday life.